Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, hugas kamay na. Nako, nakarma na. BBM at Recto walang lusot dito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin simulan to, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, Recto. Ayan ha. Teka lang. Okay, ito po si Recto mga kababayan. Hugas kamay na. Aha. Recto, nanindigang wala akong kasalanan. Sabi po ni Recto mga kababayan. Ito po si Executive Secretary Recto mga kaubayan, no? Kasi siya po yung dating di ba yung sa finance, no? Finance chief po siya dati, no? Nung nangyari po yung PhilHealth, okay? Sabi po ni Recto, naninindigan po sa Recto na wala siyang kasalanan sa paglipat ng 89.9 PhilHealth funds. Ayan mga kaubayan. Ngayon po ay nagdi-deny na po sila na wala silang kinalaman, no? Sa paglilipat po ng pondo ng PhilHealth patungo po sa National Treasury. Kung hindi po ikaw, for example na lang sige, pagbigyan po natin itong si Recto mga kababayan, no? For example, hindi po ikaw ang may kasalanan sa paglipat ng pondo ng PhilHealth, no? Sino po ang sisisihin namin mga kababayan, no? Recto. Sino po ang sisihin ng taong bayan sa paglilipat ng PhilHealth funds kung hindi ikaw? No? Ikaw ang ikaw po ang finance chief noon, no? So, napakalaki pong kalokohan nito. Ngayon naghuhugas kamay ka na dahil kinasuhan ka, di ba? Diyan po sa ombudsman may nagreklamo na . Kinakabahan na siguro ito si Recto. Pero teka lang, bakit ka naman kakabahan? Sa ombudsman lang naman yan. Sibuying pa ba? Di ba? Sibuying pa ba? Ilalaglag ka? Imposible naman. Di ba? Kaya okay lang yan. Kahit kasuhan pa kayo. Kahit ilang kaso pa ang ikaso sa inyo, pag sibuying ang nasa ombudsman, wala kayong problema. Kaya nga di ba? Kaya nga ninyo inilagay diyan si Boeing dahil ito sa mga ganitong purpose mga kababayan, no? Para ni isa sa administrasyong ito, okay, ay hindi makasuhan sa ombudsman. Nako po, well anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasalahan din po natin itong balita mga kababayan mula po sa Billionaire News channel. Dahil nagte-trending po ngayon, no? Pataas po ng pataas ang trend ng dolyar, no? Ng dolyar po mga kababayan. So, very weak na po ang ating piso. Sabi po dito ng isang expert, piso at record low, no? May not be done falling. Aba, hindi pa pala magtatapos dito sa 69 something ang pagbaba ng piso kontra dolyar. Dollar hawk. Reveals sis, no? Ba, malaki ito mga kababayan, 61 per $1 this year. Nako. Mas lalo pang bababa ang piso mga kababayan sa 61 per $1 mga kababayan. Abay, good news po ito para sa lahat na kumikita po ng dolyar, no? Pero para sa atin po na mga hindi kumikita ng dolyar ay bad news po ito. Kahit nga po kumita ka ng dolyar, ganun pa rin . Bakit? Lahat po pag tumaas po, di ba? Pag bumaba ang piso at mataas po ang dolyar, siyempre tataas yan . Diba? Ganun din. Parang walang epekto ito sa atin dahil tataas rin mga kababayan ang mga bilihin, serbisyo dito sa Pilipinas.
No? So, wala. Parang ganun din pala. Eh, sino po ang apektado dito? Tayong lahat. Akala natin maganda tingnan, no? Pero, hindi pala. Kasi lahat din pala ng mga commodities, services, at mga prices ng mga ano natin dito sa Pilipinas, no? Ay tataas din, mga kababayan. So, ganun pa rin. Pero eto bakit nga ba bakit bumababa ang piso? Bakit bumaba ang piso? Bakit mas lalo itong humihina, mga kababayan? Ito, pakinggan po natin si Auntie Claire, mga ka-review natin, at bigyan po natin ng reaksyon ang kanyang pagpapaliwanag patungkol po sa pagbaba ng piso at pagtaas ng dolyar. O ito, pakinggan po natin to. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pag-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon. Hoy, teka lang, sabi po ni Auntie Claire, lagi naman pong nagmi-meeting ang BSP at ang Pangulo. Pero bakit noong nagbenta po ng gold reserve ang BSP, no? Hugas kamay kayo. Diba? Wala kayong kinalaman sa pagbibili. Hindi, totoo, diba? Nung nagbenta po ng gold reserve ang BSP, sabi nila wala kaming kinalaman diyan, di ba? Oh, pero ngayon lagi pala silang nagmi-meeting, no? Po ng palasyo. Ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve. Tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating Central Bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Hindi pa kailangan mag-intervene yung Bangko Sentral, mga kababayan. Kailan pa sila mag-i-intervene, mga ka-review natin? Pagbagsak na talaga ang Pilipinas? Diba? Pag nangangamuti na ang mga Pilipino? Diba? Hindi ko alam kung hindi sila nagtatrabaho, mga kababayan. Hindi pa nila, diba? Hindi pa nila sa bagay. Ang nakakaramdam lang ng kahirapan, tayo pong mga ordinaryong Pilipino. Pero sila po, yung mga opisyal na yan ng Central Bank, ang mga opisyal ng gobyerno, hindi po sila nakakaramdam ng kahirapan. Kaya hindi pa po sila mag-i-intervene, mga kababayan, kasi hindi pa sila nahihirapan. Kailan pa sila mag-i-intervene? Kung nahihirapan na sila. Aba, pag nahirapan na po kayo, patay na lahat ng Pilipino. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa imigrasyon. Anong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin? Halos sing bilis ng kidlat ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, mga kababayan. Diba? Lalong-lalo na nung Pasko. Diba? Budol-budol na naman po ito sa Auntie Claire. Oh, dapat siguro kasuhan na naman ito si Auntie Claire ng libel case, no? O sa kanyang mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Biro mo, sabi niya, hindi bumabagal daw ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Halos, di ba? Simbilis ng kidlat po ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, mga kababayan. Sa bagay, wala namang sinisiraan, no? Fake news nga lang. Wala naman siyang sinisiraan na tao kasi ang libel po, di ba? Ang libel, kung meron ka pong sinisiraan, mapanirang puring mga statement. So dito, sa pangyayaring ito, wala naman po siyang sinisiraan, pero fake news lang, no? Fake news lang ang pangyayaring ito, ang kanyang mga sinasabi dito. Aray ko po. At ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Yung pagpapaimbestiga talaga, yung pagpapaimbestiga talaga ng mga flood control project ang nagpapahina sa piso. Hindi kaya yung korupsyon na nangyayari ngayon sa administrasyon ito? Mali kaya yata ng
bigkas, no? I mean, mali ka ng pagkakaintindi kung yan po ang iniisip mo. Ha? Dahil sa investigasyon, humihina. Di ba dapat nagpa-imbestiga, tumataas dapat? Di ba? Kasi iniimbestigahan. Mali ka ng pagkakaintindi, Claire Castro, no? Dapat, ang sinabi mo, dahil po sa korupsyon ng administrasyong ito, no? Kaya po, ha? Bumababa ang piso. Wag niyo po kaming lokohin, Claire Castro. No? Wag kang mangloko, wag kang mambudol dito. Hindi ka uubra, kumbaga, no? Apekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. Mali ka, no? Nung nag-imbestiga tuloy, saka bumaba ang piso. Sabi niya, ito po yung mga rason kung bakit bumababa ang piso. Nung nagpa-imbestiga tuloy, bumaba ang piso. No? Mali. Dahil may corruption, kaya bumababa ang piso, mga kaubayan. Ito na lang, for example na lang. Noong war on drugs ni former President Duterte. Diba? Bumaba ba ng ganun? Dahil nagkaroon ng war on drugs? Hindi po. Diba? Hindi naman po ganun kababa. Dahil umaksyon po ang gobyerno sa droga. War on drugs nga eh. Ngayon, sinasabi mo kung baga war on corruption ni President Bongbong Marcos Jr. sa katuloy bumaba ang piso. Niloloko mo kami. Claire Castro, niloloko mo kami. Yan lang ang masasabi ko. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Nako, nakarma na. Anti-Claire, wala ng takas. Hatol ng korte, nilabas na. Ha? Bayaran mo ang 110 million civil damages. Eto, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Sa mundo ng social media at di umano'y balitang habang tumatagal, nagiging bobo ang attack dog ng palasyo. Ito rin yung sesyon ng marami sa ating mga kababayan. Secretary Claire Castro na mataas ang kanyang kumpiyansa na mananalo siya sa civil libel case na isinumpa laban sa kanya ni Batangas 1st District Representative Rinaldo Leviste. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay kaya naman daw siya nahaharap ngayon sa mga kaso kasi hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos at ang tanging ginagawa lang niya ay siraan at atakihin at banatan ng lahat ng mga taong bumabangga sa Pangulo. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, maghanda-handa ka na Anti-Claire Castro dahil malapit ka nang mabulok sa presinto. Ito ang naging sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang magsampa ng civil libel case ang Batangas 1st District Representative Leonardo Leviste laban kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ayon pa sa nakalap dating balita, hindi lang basta-basta kung civil libel case ang isinampa ni Congressman Leviste kundi humihingi din siya o ng kampo ng mababatas ng 110 million pesos civil damages. Ayon pa sa official report, na inilabas ng balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Claire Castro, kumpiyansa ang matatalo si Leviste sa kaso. Mariing nagpahayag ng kumpiyansa si Yusek Claire Castro, Palace Press Officer at PCO Undersecretary na mananaig siya sa civil libel case na isinampal laban sa kanya ni Batangas 1st District Representative Rinaldo Leviste kung saan humihingi ang kampo ng mambabatas ng 110 million pesos civil damages. Sa isang pahayag iginit ni Castro na bilang abogado at bilang akusado sa kaso, natural lamang na ipahayag niya kanyang paniniwalaan siya ay mananalo. As a lawyer and as the defendant in this case, syempre sasabihin kong matatalo ko siya, pahayag ni Castro. Kumbaga mga kababayan, pinalalakas lang ni Castro ang kanyang loob. Dito po sa kasong ito, mga karabin natin, no?
Inding itinanggi ni Castro na siya ay pinanggagalingan ng pahayag na nagbenta umano si Leviste ng kumpanyang My Government franchise. Ayon sa kanya, ang naturang impormasyon ay nagmula umano sa ombudsman at hindi mula sa kanya. Binanggit pa ni Castro ang umano'y paliwanag ni Leviste kung bakit hindi nito kinakasuhan ng ombudsman. Ang sabi niya, hindi niya naman kakasuhan si ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? Ani Castro. Sa kabila nito ay nilinaw ng opisyal na hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo at ani ay haharapin niya ang usapin sa tamang proseso sa sandaling ito'y maibigay sa kanya. Nauna nang sinabi ni Leviste na hindi niya layong ipakulong si Castro at ang kaso ay para umano linawin ang mga pahayag na ani hindi totoo. Samantala nananatiling matatag ang panig ni Castro na ipagtanggol ang kanyang sarili at patunayan na walang basya ng mga paratang laban sa kanya. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniga na samot-sari komento at reaksyon mula So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, pakicomment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.